Hi, hello. Ito si Engineer Gasilla at ito yung G-Solutions. Patuloy tayong mag-solve ng mga circuit problems dito at masanay tayo. Ito yung problem ngayon. Sabi dito, meron tayong circuit dito, yan, yung circuit na yan. Merong A dito, 4 ammeter. Sabi niya dyan, the ideal ammeter A reads 2 ampere. So what is the possible values of R? Ano raw yung possible values ng R? This is an instrument, no, nag-measure ng ating current, electrical current. Now, para mas madali na masolve to, nagamitan natin siya ng current divider theorem. So for your solution, use the current divider theorem, CDT. Now, mag-assume tayo ng mga directions ng current natin. Itong branch na ito, lagyan natin ng current dito. Sabihin natin ito ay I prime. Okay, but since nasabi dun sa ating given na yung reading nito is 2 ampere, so assume din natin na meron tayong current dito na papunta dyan sa right side. Papunta dito sa right side. Na 2 ampere. And then, itong 16, pwede nating i-assume din na merong current dito na I double prime. So, pwede nating makuha yung KCL dyan. So, yung Kirchhoff's current law dyan sa point na yan, pangalanan natin to, sabihin natin point A. Sabihin natin dito KCL at node A. So yung KCL o Kirchhoff's current law at node A, yung papasok na current is I prime and papasok din si I double prime equals palabas na 2 ampere. Ngayon, hanapin natin yung value ni I prime. So, using CDT, ito yung magiging total current natin at hahanapin natin itong I prime. So, si I prime, sabi sa current divider theorem, yung total current na 12, multiply natin siya dito sa R. Kasi yun yung hindi dinadaanan ng I prime. So, times R all over. So, yung addition ni R at saka ni 12 plus 12 ohm. Ito, yung addition ng dalawa. So, yun yung current divider theorem I prime. Now, the current divider theorem naman dito sa baba, itong I double prime, again, yung total current niya ay 12 ampere. So sa I double prime, so 12 ampere siya, pero ito ay hindi siya entering dito sa node because leaving the node yung 12 ampere. Therefore, that will be negative siya. So, ibig sabihin, reverse dapat nitong 12 ampere pag ganun dapat. Pero yun nga, yung 12 ampere natin, yung current source ay going away sa point na ito. Kaya negative siya. And then yung yung multiply natin dito ay 4. Ito. And divided by 4 and 16. Itong dalawa. Yan yung current divider theorem natin. So, this is actually equal to, ulit natin yung nito, total nito, negative 48 all over 20. Okay, so kung may calculator ka, actually, 48 divided by 20, 2.4 siya, negative 2.4 ampere, yung I double prime natin. Okay, so, gamitin na natin itong KCL natin. Substitute natin yung mga nakuha natin. So, we have here 12R, tapos R plus 12 plus I prime. Yung I prime natin ay negative 2.4. So, diretso na natin. equals 2.
So, 12R. Siyempre, ililipat natin to dito. Magiging positive siya. So, sa kabilang dako, sa kabilang side ng equal sign, meron tayong 2 at saka positive 2.4. I-add natin yun. Bigay sa atin ay 4.4. Ito naman ay ililipat natin sa kabila. That will become multiplication. So, this is R plus 12. So, masusod na natin yung R. Ito, i-distribute natin dito sa R at saka sa 12. Yung 4.4, multiply natin sa R. That is 4.4R. Lipat natin dito sa kabila. So, that will be diretso natin 12 minus 4.4 is 7.6 R equals 4.4 times 12, 52.8. And then, makuha na natin si R. So, 52.8 divided by 7.6. Ibibigay sa atin 6.95 ohms. Yan yung magiging value ng R natin. Yan yung possible value ng R natin sa ganitong setup ng equation. Thank you for watching this video.